Kumusta? Ako si Dr. Manochi. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na nakikita ko araw-araw sa aking klinika at, sa totoo lang, hindi ako mapakali dahil dito. Kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay madalas na nagigising na may tuyong bibig, na parang ngumunguya ka ng bulak buong gabi, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Ang sintomas na ito na marami ang iniisip na simpleng abala lamang ng katandaan ay talagang isa sa pinakamalalang alarma na maaaring i-on ng iyong katawan. Hindi ito normal at tiyak na hindi ito walang pinsala. Bilang doktor, nakakita na ako ng napakaraming matatanda na hindi pinansin ang senyales na ito at ang mga resulta ay nakapipinsala. Sa likod ng tuyong iyon ay may nakatagong tunay na panganib, isang direktang ugnay sa malalang sakit tulad ng pneumonia, dahil sa aspirasyon at systemic infections na maaaring ilagay sa panganib ang iyong kalusugan. Pero huwag mag-alala, narito ang magandang balita. Ang pag-unawa sa panganib ay ang unang hakbang upang i-deactivate ito. Manatili ka sa akin dahil hindi lamang ipapaliwanag ko kung bakit ito ay isang tahimik na emergency, kundi bibigyan din kita ng isang malinaw at tiyak na plano ng aksyon upang makilos ka mula ngayon. Ang layunin ko ay hindi takutin ka, kundi gisingin ka. Ang tahimik na bayani ng iyong bibig. Bakit mas mahalaga ang laway kaysa ginto? Bago tayo pumunta sa mga panganib, kailangan nating pag-usapan ang nakalimutang pangunahing tauhan ng kwentong ito. Ang iyong laway. Madalas nating iniisip na tubig lamang ito, di ba? Nakamamatay na pagkakamali. Ang laway ay isa sa pinakamakomplikado at pinakamahalagang likido sa iyong katawan. Isipin mo ito hindi bilang tubig, kundi bilang isang personal na hukbo na nagtatrabaho 24/7 upang protektahan ka. Una, ang laway ay ang immune guardian ng iyong bibig. Punong-puno ito ng mga compound na lumalaban sa bacteria, virus, at fungi. Sa bawat paglunok mo, nagpapadala ka ng alon ng paglilinis na nagdadala ng milyon-milyong nakakapinsalang germs patungo sa acid ng iyong tiyan kung saan sila ay winawasak. Kung walang sapat na laway, ang mga mikrobyo na iyon ay hindi napupunta kahit saan. Nananatili sila, dumami, at nagdiriwang ng isang mapanganib na pistahan sa iyong bibig na ginagawa itong breeding ground para sa impeksyon. Bukod pa rito, ang laway ang unang tagapag-digest ng iyong pagkain. Naglalaman ito ng mga enzyme tulad ng amylase na nagsisimulang masira ang iyong kinakain mula sa unang kagat. Kung wala ito, ang digestion ay nagsisimula ng mali at ang pagsipsip ng nutrients na napakahalaga sa edad na matanda ay seryosong naaapektuhan. At dito darating ang pinakamahalaga. Ang laway ay ang master lubricant. Pinapayagan nitong magsalita ng malinaw, ngumunguya ng walang sakit, at ang pinakamahalaga, lumunok ng ligtas. Subukan mong lumunok ngayon. Mararamdaman mo kung paano tinutulungan ng laway na mag-slide ng maayos ang lahat. Ngayon isipin mong subukang lumunok ng piraso ng tinapay o karne sa isang ganap na tuyong bibig. Ito ay parang subukang itulak ang isang barko sa disyerto. Ang pagkain ay hindi bumubuo ng compact at madulas na bola na tinatawag nating food bolus. Ito ay dumidikit, nabubulok, at doon nagsisimula ang daan patungo sa sakuna. Bukod pa rito, ang laway ay isang natural na tagapaghilom. Patuloy nitong binababad ang iyong mga ngipin ng calcium at phosphate na nag-aayos sa enamel mula sa araw-araw na microacid attacks at tumutulong sa paghilom ng maliliit na sugat sa bibig. Ang tuyong bibig ay isang bibig na hindi makapagpagaling sa sarili. Ang medikal na termino para dito ay serostomia. At hindi ito simpleng sensasyon, ito ay ang tunay at masusukat na pagkawala ng tagapagtanggol, tagapag-digest at lubricant na ito. Kapag nawala ang protektor na ito, lalo na sa gabi, ang iyong bibig ay nagiging walang depensa, na nagbabago mula sa isang balanseng kapaligiran patungo sa isang biological war zone. Ang pasti na bibig kapag nagising ka ay ang sirena na nag-aanunsyo na ang iyong mga depensa ay bumagsak. Ang pagbaliwala rito ay parang patayin ang fire alarm ng iyong bahay dahil nakakainis ang ingay. Idemask ang salarin, ang tunay na sanhi ng tuyong bibig kapag nagigising. Kaya, sino ang sumisira sa mahalagang produksyon ng laway na ito? Bihira itong isang salarin lamang. Karaniwan itong isang perpektong bagyo ng mga kadahilanan. Tuklasin natin ang mga pangunahing suspek. Bigyang pansin dahil malamang na makikilala mo ang iyong sarili sa isa sa mga paglalarawang ito. Sanhi 1, ang medicine cabinet sa banyo, ang iyong sariling mga gamot. Ito ang numero 1 suspek sa mga matatanda. May mahigit 500 gamot, marami sa mga ito ay karaniwan na,
na may tuyong bibig bilang side effect at ang problema ay lumalaki dahil maraming matanda ang hindi umiinom ng isa, kundi 5, 10 o higit pang tableta. Ito ay isang cumulative effect. Pinag-uusapan natin ang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo, antihistamines para sa allergy, antidepressants, muscle relaxants, gamot para sa Parkinson. Walang katapusang listahan. Ang mga gamot na ito ay kinakailangan, ngunit madalas na nakakasagabal sa nervous signals na nagsasabi sa iyong salivary glands na magtrabaho. Binablock nila ang komunikasyon na iyon at ang mga pabrika ng laway ay simpleng binababa ang produksyon. Naalala ko ang isang pasyente, si Carlos, 78 taong gulang. Dumating siyang desperado dahil sa kakilakilabot na tuyong bibig na nagpipigil sa kanya sa pagkain at pagsasalita. Sinuri namin ang kanyang listahan ng gamot at bingo. Ang diuretic para sa presyon, kasama ang antihistamine para sa allergy, ay lumilikha ng disyerto sa kanyang bibig. Matapos makipag-usap sa kanyang mga doktor at gumawa ng maliit na adjustment, lubusan nang nagbago ang kanyang buhay. Huwag hayaang maging kaaway ang iyong medicine cabinet. Sanhi 2, ang magnanakaw sa gabi, ang paghinga sa bibig. Habang natutulog, dapat huminga sa ilong na dinisenyo upang painitin at basa ang hangin. Ngunit kung humihinga sa bibig, dahil man sa bara, deviated septum, o seryosong kondisyon tulad ng sleep apnea, humihingi ka ng problema. Isipin mo, sa loob ng 8 oras, ang tuyong hangin ay dumadaan nang walang tigil sa basa na mga ibabaw ng iyong bibig. Ito ay parang iwan ng damit na nakasampay sa isang araw na mahangin. Sa umaga ay matigas at tuyo na ito. Eksaktong ganoon ang nangyayari sa iyong bibig. Ang kaunting laway na ginagawa nito ay agad na sumisingaw na lumilikha ng paraiso para sa pinakamakapinsalang bakterya. Sanhi 3, mga sakit na sumisigaw sa pamamagitan ng iyong bibig. Minsan ang tuyong bibig ay hindi side effect, kundi ang pangunahing sintomas ng isang sakit na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang diabetes ang klasikong halimbawa. Ang hindi maayos na kontroladong blood sugar ay nakaapekto sa buong katawan, kabilang ang salivary glands. Bukod pa, ang mataas na glucose sa mismong laway ay nagiging pagkain para sa bakterya. Ito ay double blow. Pagkatapos ay meron tayong Sjogren's syndrome, isang autoimmune disease kung saan ang katawan ay nagkakamali sa pag-atake sa mga glandula na gumagawa ng moisture tulad ng salivary at lacrimal glands. Ito ay mas karaniwan sa mga babae na mahigit 40 taong gulang at madalas ay taon-taon bago ma-diagnose. Iba pang kondisyon tulad ng Parkinson, rheumatoid arthritis, or nerve damage sa ulo o leeg ay maaari ring magpakatuyo ng bibig. Sanhi 4, ang mga gawin na nagpapabayad sa'yo. Sa wakas ay ang ating mga pang-araw-araw na pagpili. Ang chronic dehydration ay isang tahimik na epidemya sa mga matatanda. Sa pagtanda, ang mekanismo ng uhaw ay nagiging hindi gaanong mapagkakatiwalaan. Maaaring dehydrated ka at hindi mo man lang alam. Kung walang tubig sa sistema, ang katawan ay hindi ito sasayangin sa laway. At syempre, ang malalaking villain, ang sigarilyo at alak. Ang paninigarilyo ay nagpapatuyo ng bibig at nasisira ang salivary glands. Ang alak naman ay isang diuretic na nagde-dehydrate sa katawan. Ang kape, tsaa at soft drinks na may cola ay maaari ring mag-ambag. Tulad ng nakikita mo, ang mga sanhi ay magkakaugnay. Ang isang matanda na may gamot, diabetes, humihinga sa bibig, at hindi umiinom ng sapat na tubig ay may perpektong recipe para sa oral catastrophe. At ang catastrophe na iyon, tulad ng makikita natin, ay maaaring magkaroon ng napakaseryosong konsekwensya. Ang chain of dangers mula sa tuyong bibig ay nagbabanta sa iyong buhay. Dito tayo nagiging seryoso. Dito natin ikinokonekta ang sintomas na mukhang walang pinsala sa mga konsekwensyang nagbabanta sa buhay. Panganib 1, ang aspiration pneumonia, ang tahimik na kaaway. Ito ang pinakamatindi at nakakatakot na panganib. Ang aspiration pneumonia ay impeksyon sa baga na nangyayari kapag ang pagkain, likido o laway ay napupunta sa maling daan at napupunta sa mga baga. At ang tuyong bibig ay isang key risk factor para mangyari ito. Isipin ang eksena. Walang sapat na laway, ang pagkain ay hindi maayos na nalulubricate. Kapag ngumunguya, nabubuo ang mga dry at loose particles. Kapag sinusubukang lunukin, mas mababa ang control sa mga particle na iyon at sa ibabaw nito, ang tuyong bibig ay puno ng mapanganib na bakterya. Kaya, isang maliit na particle ng pagkain na puno ng germs ay naliligaw at nahuhulog sa baga. Ang resulta ay isang marahas na impeksyon, pneumonia. Sa isang kabataan,
isang magandang cough reflex ay maaaring itulak ito palabas. Ngunit sa isang matanda na may mas mahinang muscles para umubo at mas mahinang immune system, ang particle na iyon ay nananatili at kumakalat ang impeksyon. Nakakita na ako ng mga pasyente sa ICU na nakikipaglaban para sa bawat hininga dahil sa aspiration pneumonia na nagsimula buwan ng mas maaga sa isang simpleng reklamo ng tuyong bibig. Panganib 2. Ang mabilis na impeksyon, mula sa cavity hanggang sepsis. Ang bibig na walang laway ay isang pistahan para sa bakterya ng cavity at hindi ang karaniwang cavity. Sa mga matatanda, nakikita natin ang root caries, isang mas agresibong uri na umaatake sa exposed root ng ngipin kapag ang gums ay nagre-recede. Walang laway, ang pagkasira ay napakabilis, ngunit hindi doon nagtatapos ang problema. Ang mga bakterya na iyon ay nagpapasiklab sa gums at pagkatapos ay sinisira ang buto na sumusuporta sa ngipin. Ito ang numero 1 sanhi ng pagkawala ng ngipin sa mga matanda. At pakinggan mo ng mabuti, ang duguan na gums ay isang bukas na pinto sa bloodstream. Ang bakterya tulad ng Porphyromonas gingivalis ay maaaring maglakbay sa buong katawan. At ang agham ay nag-uugnay nito sa mas mataas na panganib ng heart disease, stroke, at maging Alzheimer. Sa pinakamasamang kaso, ang matinding dental infection ay maaaring mag-trigger ng sepsis, isang deadly chain reaction ng katawan. Lahat ay maaaring magsimula sa tuyong bibig. Panganib 3, ang malnutrition at social isolation. Ang panganib na ito ay mas banayad. Kapag tuyo ang bibig, masakit ang pagkain. Ang pagngunguya ay isang pagpapahirap. Ang resulta, ang mga tao ay tumitigil sa pagkain ng nutritive foods na nangangailangan ng pagngunguya, karne, prutas, gulay, at pumipili ng purees o soft foods na madalas na processed. Ito ay mabilis na daan patungo sa malnutrition na naman ay nagdudulot ng muscle weakness, pagtaas ng panganib ng pagkahulog, mahinang immune system, at isang vicious cycle ng pagkasira. At huwag nating kalimutan ang human impact. Ang chronic bad breath ay nakakahiya. Ang hirap sa pagsasalita ay nakakadismaya. Dahil sa hiya, marami ang nag-i-isolate, tumitigil sa pagdalo sa family meals, at nawawalan ng social connection. Ito ay isang uri ng living death na ninanakaw ang saya sa golden years. Tulad ng nakikita mo, ang tuyong bibig ang unang dominong bumagsak. Ngunit ngayong naiintindihan mo na ang panganib, oras na upang kumilos. Oras na ng rescue plan. Ang rescue plan, ang aking personal na protocol upang buhayin muli ang iyong bibig. Mabuti, sapat na ang masamang balita. Pag-usapan natin ang mga solusyon. Bibigyan kita ng aking personal na protocol. Hindi ito komplikado, ngunit nangangailangan ng commitment. Sundin ang mga hakbang na ito at ipinapangako ko na mapapansin mo ang pagbabago. Hakbang 1. Ang hydration ang absolute queen. Ang iyong bagong best friend ay isang bote ng tubig. Ang golden rule ay hindi uminom ng marami ng sabay-sabay, kundi uminom ng maliliit at madalas na sips sa buong araw. Maglagay ng alarm bawat 30 o 45 minuto kung kinakailangan. Huwag maghintay ng uhaw. Laging may baso sa iyong bedside table. Hydrate ka na, parang ito ang iyong pinakamahalagang gamot. Dahil sa kasong ito nga. Hakbang 2, ang impeccable hygiene protocol. Kung tuyo ang bibig mo, ang hygiene ay hindi maaaring maging mabuti lamang. Dapat itong maging perpekto upang mabawasan ang bakterya na hindi na nakokontrol ng laway. Pag-brush, minimum 2 beses sa isang araw. Gamit ang soft bristled brush at fluoride toothpaste. Huwag kuskusin. Imasahi ang iyong mga ngipin at gums. Paglilinis ng dila. Gumamit ng tongue scraper araw-araw upang alisin ang bakterya na nagdudulot ng bad breath. Flossing ay hindi negotiable. Nililinis nito ang hindi naaabot ng brush. Gamitin ito 1 beses sa isang araw, lalo na bago matulog. Ang aking homemade rinse. Kalimutan ang commercial mouthwashes na may alcohol na lalong nagpapatuyo. Ang aking recipe ay simple at malakas. Tunawin ang kalahating kutsarita ng asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Magmumog ng 30 hanggang 60 segundo pagkatapos ng iyong cleaning routine. Pinapakalma nito ang pamamaga at binabawasan ang bakterya. Hakbang 3, pasiglahin ang iyong sariling mga pabrika ng laway. Maaari nating lokohin ang ating glands upang gumana ng kaunti pa. Ngumunguya ng sugar-free gum o candies na may xylitol. Ang xylitol ay isang sweetener na hindi matunaw ng nakakapinsalang bakterya, kaya literal na namamatay sila sa gutom. Pinasisigla nito ang laway at sabay na lumalaban sa cavity.
Kumain ng firm at fibrous foods tulad ng piraso ng mansanas, celery o carrot. Hakbang 4. Lumikha ng nocturnal oasis sa iyong kwarto. Ang gabi ang pinakamahina na oras. Ang pinakamagandang investment ay isang cool mist humidifier. Ilagay ito sa iyong kwarto tuwing gabi. Pananatilihin nitong basa ang hangin at maiiwasan na masyadong matuyo ang iyong bibig. Ang pagbabago kapag nagising ay kapansin-pansin. Hakbang 5. Imasahi ang iyong salivary glands. Oo, maaari mong imasahi ang iyong sariling glands upang pasiglahin ang mga ito. Ang pinakamalalaki, ang parotid glands, ay nasa iyong mga pisngi, diretsyong harap ng mga tainga. Gamit ang index at middle fingers, imasahi ang lugar na iyon sa circular motions na may gentle pressure sa loob ng 1 minuto. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Hakbang 6. Suriin ang iyong dieta at gawi. Maging detective sa iyong kinokonsumo. Limitahan ang kape, tsaa, soft drinks, at higit sa lahat, ang alak. Iwasan ang masyadong maalat o maanghang na pagkain at kung naninigarilyo ka, mangyaring unawain na ito ang pinakamalaking autosabotage para sa iyong oral health. Ituring ito bilang ang huling senyales upang humingi ng tulong at itigil ito. Hakbang 7. Ang pagbisita na hindi mo maaaring ipagpaliban. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ang aking protocol ay tumutulong, ngunit hindi ito pumapalit sa profesional na atensyon. Kung pagkatapos sundin ang mga hakbang na ito sa loob ng ilang linggo, ay patuloy pa rin ang tuyong bibig, ito ay senyales na kailangan mo ng expert help. Hindi ito option, ito ay pangangailangan. At ito ang nagdadala sa atin sa huling hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag balewalain ang senyales na ito kahit isang araw pa. Kunin ang iyong telepono ngayon din at ischedule ang appointment sa iyong dentista. Kapag nandyan ka na, sabihin mo ang mga salitang ito. Nagigising ako na may tuyong bibig at nag-aalala ako sa mga panganib. Maging sarili mong tagapagtanggol. Pagkatapos, gumawa ng listahan ng lahat ng gamot at supplements na iniinom mo. Dalhin ito sa iyong family doctor at tanungin ng diretso. Maaari bang ang kombinasyong ito ang sanhi ng aking tuyong bibig? May mga alternatibo ba? Ang magising na may tuyong bibig ay hindi hatol. Ito ay babala. At ang isang babala ay kapaki-pakinabang lamang kung kumikilos. Ngayon binigyan kita ng kaalaman at plano upang labanan ang problemang ito. Ang kalusugan ng buong katawan mo ay nagsisimula sa iyong bibig. Alagaan ang iyong laway bilang ang kayamanan na ito. Kung binuksan ng videong ito ang iyong mga mata, ibahagi ito. Ipadala ito sa isang ama, ina, lolo o kaibigan. Ang isang simpleng kilos ay maaaring, nang walang labis, lubos na mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang malinaw at direktang payo sa kalusugan. Ako si Dr. Manouchi at laging tandaan, ang isang malusog na bibig ang unang hakbang patungo sa isang mahaba at ganap na buhay.